Maiba nga tayo. Ito, nakakabahala ito. Totoo ba na mayroong eroplanong nawawala? Nawawala o nagwala? Alam niyo kung bakit? Abay, mag-iisang linggo na sinabi nilang mayroon daw eroplanong pinadala sa Middle East si Mayor Baste Duterte para sunduin yung mga OFW. Ay hanggang ngayon hindi po bumabalik eh. Hoy mga DDS, nasaan ang eroplano? Sabi niyo lumipad na, susundo ng OFW. Eh wala pang bumabalik na eroplano na inarkila ng mga Duterte or tulong ng China. Di ba? Meron pang ganong comment eh, meron pang ganong istorya eh. Lumapit daw ang mga Duterte sa China para matulungan ng mga Pilipino sa gitnang silangan makauwi ng Pilipinas. Tapos pinalabas niyang nakalipad na yung eroplano at susundo na. Mag-iisang linggo na. Asa yung eroplanong yun? AI na naman. Ang dami niyong gimmick ng walang-wala sa lugar at sa ulog. Huwag niyong paglaruan ang OFW sa gitnang silangan kasi may problema sila sa seguridad nila at kabuhayan. Seryoso ang crisis sa Middle East between Iran, Israel at Amerika. Napakalaki na po ng epekto sa ekonomiya at pagtaas ng lahat ng bilihin sa buong mundo, not only here in the Philippines. Tapos gigimik kayo ng ganyan. Kung totoo, walang problema. Okay lang yun. Kasi yung pagtulong sa kapwa at sa mga OFW, hindi naman exclusive yan sa pamahalaan. Kung merong pribadong sektor na gustong gawin yan, okay. Kung totoo, ang problema hindi nga eh. Sinabi nyo, lumipad na yung aeroplano dahil sa effort daw ni Mayor Baste Duterte o tulong ng China kung sino man. Yan ang pinapakalat ng mga DDS vlogger na panlilin lang. Kasi kung totoo yan, dapat nakarating na doon o nakakuha na. Ayun, dumating na OFW. Tulong ng DMW at saka ng Office of the President. Yun ang totoo. Pero tama lang yun. Obligasyon ng gobyerno. Ang pribadong sektor, inuulit ko, kung meron kakayanan, gumawa rin sila at hindi mo yung masama. Dahil buhay, seguridad ng bawat pamilyang OFW ang pinag-uusapan. Pero huwag naman yung gamitin sa mali. Publicity lang. Kunwari may malasakit kayo, kunwari kaya nyo. Hindi po ganun. Katawa-tawa yung ganyang galaw. Kung sino man ang producer at nasa likod ng gimmick na ganyan, kayo-kayo lang ang naglulukohan kayo. Kayo-kayo lang. Wala namang maniniwala dyan. Paulit-ulit na lang yung ganon. Alam mo yung ganyang klaseng gimmick, lalo lang ninyong pinaaasa ang inyong mga supporters at ang OFW. Paano kung merong OFW yung kayong followers doon? Umasa na merong eroplanong pupunta ron para sunduin. Wala naman. At saka hindi ganun kadali mapapunta ron. Limitado pa rin ang lugar na pwedeng lumipad ang eroplano. Limitado rin ang pagbiyahe o flight ng lahat ng eroplano papunta ron. Although nakakalusot, may mga ibang lugar, may mga ibang paraan. Okay lang naman yun. Dapat gano'n na lang po ang gawin natin lahat. Kung may kakayanan kayo, mag-arkila ng eroplano o humingi ng tulong kung kahit kanino para makasundo yung OFW, okay. Basta totoo. Sasamahan ko kayo dyan sa magandang paliwanag at balita yan. Pero kung hindi naman, huwag naman. Stress na nga sila. Hirap na ang buhay nila. Yung kailang mga kamag-anak dito natatakot sa sitwasyon. Tapos, dadaanin pa nyo sa ganyan. For publicity only. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Sara Duterte nung ma-interview ng mga vlogger ninyo, yung mga vlogger nila. Na madali lang magpalipad ng eroplano. Nung nga COVID ilang eroplano amin pinalipad mula Davao papunta ng Manila. Magdala daw ng gamot tungkol sa at mag-rescue tungkol sa COVID victim. Madali lang talaga yun. Kasi hindi naman bawal lumipad ng eroplano kung COVID ang problema. Wala namang problema sa himpapawid ang COVID. Diba? Talagang hindi naman pinagbawal na lumipad ng eroplano. O meron man pinagbawal, proteksyon doon sa mga empleyado sa airport. Pero pag nasa area na, hindi na bawal. Malayong malayo ang COVID sa problema ng war, kaguluhan. May mga missile na lumilipad. Matinding threat yan sa lahat ng sasakyang panghimpapawid. Magkaiba po yun.
Ibang-iba ang COVID problem at saka war, kaguluhan. Di ba? Yung COVID virus, yung kaguluhan, awa yun, bala yun, missile yun, kaya bawal ang eroplano. Paano sasabihin madaling-madaling magpalipad, madaling-daling mag-rescue? Ay, sus, meron siya. Tapos yung ganyang mga statement, yan ang gusto nyong pick upin ng media para ibalita kung ano daw yung sinasabi ng Vice President. Diyos ko po, pagka yan ang ginamit ng mga media, di pagtatawanan lang tayo. Hindi gagamitin talaga ng media ang kanyang statement. Kasi ang lehitimong media, sa aking personal na karanasan, malaki ang responsibility and accountability sa masang Pilipino at sa Pilipina, mga Pilipino sa buong mundo, kahit na ibang lahi na nakikinig at nanonood, lalo na sa telebisyon. Dapat mayroong quality ang news. May quality ang pagdi-deliver. May quality ang pinanghuhugutan ng impormasyon. Kung ganyan ang mga ideya, anong quality meron? Tatanong lang, meron bang quality yon? Dapat kasi for information, for education, ang impormasyon. Hindi pwedeng makadighay lang. Hindi naman tama. At delikado. Ayan ang inyong mga galaw eh. Ito, hindi ito batikos ha. Binabalikan ko lang yung inyong mga ginagawa at mga sinasabi. Na mahirap sundin, mahirap paniwalaan. Kaya ako'y nagmamalasakit sa mga Pilipino sa buong mundo. Baka sila'y nalilin lang. Baka naniniwala silang ganong kadali. Malabo yan sa sabaw ng pusit. Okay? Kung kaya nyong gawin, ipakita nyo. Kung totoong kayo ay nagpalipad ng eroplano para sa mundo, nasa na yung sinundo? Kaya nga hinahanap ko, nasa na yung eroplano? Baka bangkang papel yan. Ni Gloria Macapagal Arroyo nung naloko na, ha? So, wag nating paglaruan ang issue. Seryoso ito dahil buhay at kinabukasan na nakataya. Actually, yung mga Pilipino na sa abroad, ayaw naman nilang umuwi nilang kat maaari. Yung iba, gustong umuwi. Yung iba, ayaw. Kasi pag uwi dito, walang trabaho. Yung ayuda, temporary lang. Kaya nga, ayuda lang eh. Hindi naman habang buhay ang ayuda sa OFW. Pag dumating ka lang dito, tapos bibigyan ka ng 10,000, yun na lang yun eh. Pag naubos yun, di tapos na. Kaya yung iba, ayaw din umuwi. Hanggat maaari, nag-iingat sila doon, nagtatago sa safe na lugar, ganun lang. Okay? Ganun kaseryoso. Pero yung gigig, gagawa lang gimmick, publicity, kunwari may ginagawa, pero suntok sa buwan, ay huwag naman. Please, huwag daanin sa ganyan. Yung totoo, susuportahan ko kayo. Ha? Walang kaduda-duda. Kahit sino, basta tama at totoo ng ginagawa, kahit sino nasa gobyerno, kahit oposisyon, susuportahan ng aking mga channel. Basta totoo. Pero kung panlilin lang, pambubudol, publicity lang, sorry, kayo-kayo na lang. Hindi talaga ako sasama sa ganyang klaseng galaw. Please like and share. Subscribe and follow dito po sa ating YouTube channel.